diba? Honey, Ethel, let me explain, nagsusumamo pang wika ni Elijah. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Tapos na tayong dalawa. Hindi mo na ako kailangan. Wala akong nagawang kasalanan sa iyo dahil ikaw ang sumira sa kontrata natin. Humihikbi na sagot naman ni Ate Ethel. Napapalingon pa ito sa akin na parang nahihiya. Sahiya ko din sa kung anong iisipin nito, bigla kong itinoon ang buong pansin ko sa mga pagkain. Kailangan kong mailagay isa-isa ang mga ito sa loob ng microwave para mainit. No. I am sorry. Pinagsisihan ko na ang lahat. Magsimula tayo ulit. Promise, babawi ako. Hindi na ako gagawa ng bagay na makakasakit sa damdamin mo. Magiging tapat ako sa iyo basta huwag mo lang akong iiwan, sagot nito. Kung gusto niyong magkaliwanagan pwede kayong mag-usap sa garden or sa isa sa mga cottages. Huwag lang dito sa kitchen dahil nagugutom na ako, singit ko naman sa dalawa. Nakakahiya naman kung nasasagap pa ng dalawa kung tainga ang pinag-uusapan nila. Privacy na dapar nila iyon eh. Hindi naman ako ganoon katsismosa no. Mamaya ko nasusumbatan si Elijah sa pinanggagawa niya kay Ate Ethel kapag tapos na silang mag-usap. Hindi pwedeng palagpasin ko ang ginawa niya sa Ate Ethel. I am sorry Nika, pumunta ako dahil para sa iyo. Hindi sa kung kahit kanino, sagot naman ni Ate Ethel at nagmamadaling naglakad palapit sa akin. Pasimple pa nitong pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Elijah na noon kita ang pait sa mga mata. Give her time. Hayaan mo munang humupa ang galit niya, wika ko kay Elijah. Tumitig muna ito sa akin at akmang lalapit kay Ate Ethel nang umiwas ito. Napapailing naman ako habang tinitingnan silang dalawa. Alam ko naman na kasalanan ko eh. Sige na please, patawarin mo na ako. Ilang araw na tayong hindi okay at nahihirapan na ako, nagsusumamong wika ni Elijah. Hindi. Wala na tayong dapat pang pag-uusapan. Sinaktan mo na ako at ayaw ko nang maulit iyon, sagot naman ni Ate Ethel. Akmang kukunin nito ang pagkain na nasa microwave nang bigla itong yakapin ni Elijah mula sa likuran. Kikiligin na sana ako kaya lang pareho nang umiiyak ang dalawa. Natamim tuloy ako. Hikbi at iyakan ang namayani sa buong paligid. Para tuloy akong nanonood ng live na pelikula. Mabuti na lang at dumating si Rafael. Masarap manood ng mga ganitong eksena kapag may kasama. Nagkita na sila. Nagkabati kaagad at dito pa talaga sa kusina, tanong ni Rafael sa akin. Imbes na maiyak din sa nasaksihang eksena, hindi ko tuloy maiwasan na matawa. Tingin mo, mukha naman silang nagmamahalan, di ba? Bakit kailangan pang idaan sa mga ganitong bagay? Bakit kailangan pang idaan sa pera ng nakakainis mong pamangkin ang lahat? Bulong kong sagot kay Rafael. Naguguluhan naman itong napatitig sa akin. Anong ibig mong sabihin, tanong nito. Wala ako sa mood magkwento. Nagugutom ako. Basta pagkatapos nito pangaralan mo iyang pamangkin mo ha? Magagalit talaga ako sa kanya kapag lolokohin niya si Ate Ethel, sagot ko at naglakad papunta sa kinaroroonan ng microwave. Inilabas ko ang medyo mainit ng ulam na isinalang ko kanina at dinala sa dining table. Kayong dalawa. Lumabas kayo dito sa dining area. Hindi ito ang lugar para mag-iyakan kayo, narinig ko pang saway ni Rafael kina Elijah at Ate Ethel. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Panira talaga sa moment itong asawa ko. Pwede naman niyang hayaan na lang muna dahil hindi naman nakakasagabal. Nako, sorry po, narinig ko pang wika ni Ate Ethel sabay bitiusa. Pagkakayakap sa kanya ni Elijah. Matalim pa nitong sinulyapan si Elijah sa bayu ko. Pigil ko naman ang sarili kong matawa. Parang nakikita ko na magkakabati din ang dalawang ito. Of course, bago mangyari iyon dapat talaga mangako itong si Elijah na huwag niya nang sasaktan si Ate Ethel. Hindi ko kayang nakikita na umiiyak ito. Uncle naman, moment namin ito kaya pwede bang iwan niyo muna kami? Hayaan niyo muna kaming magkausap, sagot naman ni Elijah. Kaagad naman itong tinitigan ng masama ni Rafael. Fuck off! Sa labas kayo mag-usap. Hindi dito. Lugar ito ng kainan at hindi pwedeng dito pa kayo mag-iyakan. Isa pa, akala mo ba hindi ko alam ang mga pinanggagawa mo? Humanda ka dahil tiyak na malalagot ka sa mga magulang mo dahil sa mga kabulastugan na ginawa mo, seryoso naman sagot ni Rafael.
Hindi ko naman maiwasan na magulat. Nakikinig ba ito habang nag-uusap kaming dalawa ni Ate Ethel kanina? Kung hindi, paano niya nalaman ang tungkol dito? Seryoso pa akong napatitig kay Rafael na kaagad naman akong kinindatan. Sumabay ka muna sa pagkain dito. Miss, hayaan mo iyang pamangkin ko para magtanda sa ginawa niyang. Kasalanan sa iyo, muling wika ni Rafael. Aalma pa sana si Elijah, kaya lang pinukol ito ng masamang tingin ni Rafael. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Base sa mga lumalabas na salita sa bibig ni Rafael, mukhang alam na niya ang kasamaang ginawa ng kanyang pamangkin kay Ate Ethel. Buti nga sa kanya. Pabor ako sa sinabi nito. Dapat pahirapan muna si Elijah para magtanda. Ate, kain na tayo, nakangiti kong yaya kay Ate Ethel. Nahihiya itong tumitig sa gawin namin bago dahan na naglakad palapit sa amin. Elijah, ano ang ginagawa mo? Isalang mo ang ibang pagkain sa microwave. Abat kung talagang nagsisisi ka sa mga ginawa mo, patunayan mo, utos ni Rafael sa kanyang pamangkin. Muli akong napangiti. Mukhang nagpa-practice na ang asawa ko na mangdisiplinahin ah. Uncle, hindi mo ako alipin. Nasaan ba ang mga kasambahay? Tatawagin ko sila, sagot naman ni Elijah at akmang lalabas na ng pigilan ito ni Rafael. Nagpapahinga sila. Ikaw na ang gumawa kung ayaw mong magkalitse. Litsi iyang buhay mo, asar naman na sagot ni Rafael. Kakamot-kamot naman ng ulo si Elijah na kaagad na napasunod. Wala siyang choice kundi ang sumunod dahil hindi ko talaga siya kakampihan dahil sa mga ginawa niyang kasalanan kay Ate Ethel. Pagkatapos namin kumain, nakuha din sa pakiusapan si Ate Ethel ni Elijah. Pumayag din itong makipag-usap upang magkalinawan silang dalawa. Pabor naman ako sa bagay na iyon dahil pareho naman silang mahalaga sa akin. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan nilang dalawa. Kung sakaling silang dalawa ang magkakatuluyan, pabor ako sa bagay na iyon. Kailangan lang din talaga siguro nilang mag-usap ng maayos para malaman nila pareho kung ano man ang nararamdaman nila sa isa't isa. I think kailangan muna nating magpahinga. Gusto mong mamasyal mamaya sa tabing dagat, diba? Masuyong tanong sa akin ni Rafael. Kakapasok lang namin ng kwarto at bigla akong nakaramdam ng antok. Ang hirap pala talaga kapag buntis ka. Nakakaramdam na din ako ng bigat ng aking katawan. Parang ang sarap matulog lalo na at ganitong busog na busog ako, nakangiti kong sagot. Kaagad akong inalalayan nito na makahiga ng maayos ng kama. Rafael, palagay mo, magkakaayos din kaya sila Ate Ethel at Elijah? Tingin ko naman nagmamahalan silang dalawa wika ko habang nakahiga na ako ng kama. Pumwesto ito sa paanan ko para masahiin ang paa ko. Kontento ako sa mga ganitong gesture niya sa akin. Kahit papaano nababawasan ang hirap ng pagbubuntis ko dahil sa mga ginagawa niyang ito sa akin. Tingnan natin. Don't worry, sisiguraduhin kong hindi maagrabyado sa laban nito ang Ate Ethel mo. Huwag mo na silang isipin. Ako ang bahala, nakangiti nitong sagot. Kaagad ko naman itong initian bago ko ipinikit ang aking mga mata. Ang planong pamamsyal kinahapunan hindi na nangyari pa. Madilim na nang muli akong nagising at nag-iisa lang ako dito sa kwarto. Dahan-dahan akong bumangon ng kama at diretsong naglakad patungong banyo para umihi at maglinis ng katawan. Pagkatapos kong gawin lahat ng mga dapat gawin sa sarili ko, kaagad na akong lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong paligid kaya naman naisip ko na nasa labas silang lahat. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkalabas ko ng villa, kaagad kong natanaw sila Elijah at Rafael na seryosong nag-uusap. Nagtataka pa akong nagpapalinga sa paligid para hanapin si Ate Ethel. Akmang lalapit na sana ako kina Rafael at Elijah nang matanaw ko ang isa sa mga kasambahay na parating. May bitbit itong inumin kaya kaagad ko itong sinalubong. Napansin niyo po ba si Ate Ethel? Iyong babaeng kausap ni Elijah kanina, kaagad kong tanong. Saglit pa itong nag-isip bago sumagot. Si Ma'am Ethel po ba ma'am? Nasa kwarto po yata ni Sir Elijah. Nagpapahinga po, sagot nito. Nagulat naman ako. Hindi ko maiwasang isipin na baka bati na silang dalawa. Sige po manang, thank you po, nakangiti kong sagot. Tumango lang ito at nagmamadali na akong tinalikuran. Nagpasya na lang akong tumambay na muna ng garden. Ayaw kong istorbuhin ang mag-uncle kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ngayon.
Sana nga lang maayos na ang lahat. Mula sa kinatatayuan ko kita ko ang bilog na buwan. Ang sarap sa pakiramdam na nandito ako ngayon sa isang tahimik na lugar. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganitong kasayang buhay. Iyong hindi na kailangan pang mamroblema kung may kakainin kami kinabukasan. Kanina ka pa ba gising, dahan akong napalingon nang marinig ko ang boses na iyon. Si Rafael at nakangiting nakatayo sa likuran ko. Tapos na ba kayong mag-usap ni Elijah? Tanong ko sa kanya. Kaagad naman itong lumapit sa akin at hinapit ako. Yes at ayos na. Bigyan na lang muna natin ng time na magkasarilinan silang dalawa. Huwag kang mag-alala sa kaibigan mo. Nangako na si Elijah na hindi niya napaiiyakin, nakangiti nitong sagot. Kaagad naman akong nakaramdam ng kapantagan ng kalooban. Mabuti naman kung ganoon. Dapat talaga bumawi siya kay Ate Ethel, nakangiti kong sagot. Hindi naman ito nagsalita pa at naramdaman ko na lang ang pagsayad ng labi nito sa tuktok ng ulo ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naunang umalis sila Ate Ethel at Elijah sa resort. Nagkabati din ang dalawa at nangako naman si Elijah na magiging responsable na siya sa mga desisyon na gagawin niya. Balak na din niyang ipakilala si Ate Ethel sa kanyang mga magulang na sila Ate Miracle at Kuya Roldan. Mukhang sa kasalan din ang hantong nilang dalawa na siyang labis kong ikinatuwa. Kaming dalawa naman ni Rafael tuluyan ng bumalik ng mansion pagkatapos ng honeymoon namin. Balik sa dati ang lahat at ramdam ko ang pag-aalaga ng mga taong nasa paligid ko. Congratulations Mr. and Mrs. Villarama. Kaya pala malaki sa inaasahan natin ang tiyan ni Mrs. dahil twins pala ang nasa loob. Nakangiting balita sa amin ng BFF ko. Pareho pa kaming natulala ni Rafael sa sinabi nito. Anong sabi niyo po? Twins? Kambal ang magiging baby namin, tanong ni Rafael sa doktor. Kita sa mukha nito ang pamumutla. Nakangiting tumango naman ang doktor kaya hindi ko maiwasang maluha. Kakaya pala ang bigat na ng tiyan ko. Dalawa pala sila, wala sa sarili kong sagot. Kaagad ko naman naramdaman ang mahigpit na paghawak ni Rafael sa kamay ko. Kita ko sa hitsura nito ang pigil na pag-iyak. Yes, Mrs. Villarama. Kaya dapat po. Doble ingat ang gagawin niyo dahil dalawang buhay ang nasa sinapupunan mo. Don't worry, pareho naman silang healthy pero kailangan pa din ng mahigpit na monitoring. Dapat nating i-monitor ang health mo. Iwasan mo munang kumain na hindi pabor sa pagbubuntis mo, nakangiting paliwanag ng doktor. Hindi naman ako nakasagot. Ibig po bang sabihin ito, Dossie, mas lalong lalaki pa ang tiyan niya sa mga susunod na buwan bago siya manganak? Tanong ni Rafael. Kaagad naman tumango ang doktor. Mas malaki ang tiyan niya compare sa mga nagdadalang tao, na iisa lang ang baby sa sinapupunan. Since twins ang daladala ni Mrs., mas mahihirapan siyang kumilos kaya dapat may nakaalalay sa kanya palagi. Don't worry Mr. Villarama, kayang-kaya ni Mrs. Ian, maraming mga mommies dyan na dumaan sa pagbubuntis ng kambal. Triplets pa nga minsan paliwanag ng doktor. Pagkatapos namin pakinggan ang maraming advice ng doktor, nagpaalam na kami sa kanya. Of course, sinigurado namin na mabibili lahat ng mga vitamins na kailangan ko. Kailangan na din daw bantayan ang mga kinakain ko. Pagdating ng mansion, kaagad naming binalita ang magandang balita kina mommy at daddy. Sa sobrang tuwa nila, gusto pa nga nilang magpa-party pero pareho na kaming tumutol ni Rafael. Saka na lang siguro pagkapanganak ko. Sa paglipas ng araw, ramdam ko ang kalbaryo ng hirap sa pagbubuntis. Hindi din ako nakakatulog ng maayos dahil maya-maya ang pag-ihi ko. Halos dumuble na din ang timbang ko kaya naman hirap talaga ako sa pagkilos. Naawa na nga din ako kay Rafael dahil hindi din ito nakakatulog ng maayos. Gumigising kasi talaga ito lalo na kapag nararamdaman niyang bumabangon ako ng kama para umihi. Ang resulta, palagi itong puyat kapag pumapasok ng opisina. Kapag may kailangan ka, pindutin mo lang ang bell na iyan ha. Bilin sa akin ni Rafael isang umaga. Nakahanda na itong pumasok ng opisina at ilang beses niya na ding nabanggit sa akin ang tungkol sa bell. Nakangiti naman akong tumango. Don't worry, in 1 week, 8 months pa lang ang tiyan ko. May mahigit 1 month pa bago manganak, nakangiti kong sagot sa kanya. Nakahiga ako ng kama habang haplos ko ang malaki kong tiyan. Nitong mga nakaraang araw tamad na talaga akong magkikilos.
Ganito pala ang pakiradamdam ng buntis. Palagi. Kung nararamdaman ang pagkirot ng tiyan ko, lalo na kapag gumagalaw ang baby sa loob. Naninigurado lang ako. Don't worry, sisiguraduhin kong matapos lahat ng mga kailangang gawin sa opisina bago ang kabuwanan mo. Gusto kong ako ang personal na mag-aasikaso sa iyo pagkapanganak mo, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ilang beses na din kasi niya itong nababanggit sa akin eh. Tuwing pumapasok ito ng opisina ganito lagi ang linyahan niya. Alam kong tamad na itong pumasok ng opisina at ayaw niyang maalis ako sa paningin niya. Opo, sige na alis na. Malilate ka na naman yan eh, nakangiti kong sagot. Matulog ka na muna ha. Kapag ihi ka tawagin mo ang kasambahay na nakaantabay sa iyo ha. Huwag kang pumasok ng banyo na mag-isa ka lang, bilin pa nito sa akin. Kaagad akong tumango at ako na mismo ang humalik sa labi nito. Kaagad naman niya iyong tinugon bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong ngingiti na lang. Mahigit isang napagtitiis pa at makakaahon din ako sa hirap na nararanasan ko ngayon. Sobrang hirap kasi talaga. Katulad ngayon nagbo-boxing na naman yata ang mga babies ko. Ang likot nilang dalawa at napapangiwi ako sa sakit. Hindi ko na nga namalayan na muli akong nakatulog. Nagising na lang ako na nakakaramdam ng sobrang pananakit ng tiyan ko. Iyong tipong halos hindi ako makahinga ng maayos dahil sa sobrang sakit. Aaray! Hindi ko maiwasang bulong habang sapuko ang aking tiyan. Ramdam ko kasi ang paghilab niyon sa sobrang sakit. Gustuhin ko mang bumangon ng kama hindi ko magawa. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas. Bakit ako nagkakaganito? Normal pa ba ang sakit na ito? Bakit parang hindi kaya ng katawan ko ang ganitong klaseng sakit? Bakit parang malalagutan ako ng hininga? Bakit ganito? Ramdam ko na din ang butil-butil na pawis sa noo ko. Kung alam ko lang na magkakaganito ako, pinigilan ko sana si Rafael na pumasok ng opisina kanina. Hindi ko na maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ito ang unahang beses na nakaramdam ako ng ganitong sakit. Masakit kapag kumikilos ang bebis ko sa tiyan, pero sobra naman yata ang sakit ngayon. Hindi na ako nag-atubili pa. Sunod kong pinindot ang bell na nasa gilid lang ng kama at umaasang kaagad na may pupunta sa akin dito sa kwarto para i-check ang kalagayan ko. Kailangan ko na din sigurong maitakbo sa pinakamalapit na hospital. Habang tumatagal kasi padagdag ng padagdag ang sakit. Hindi naman nagtagal kaagad kong naramdaman ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Pumasok si Mommy Carissa kasunod ni Ate Maricar. Mommy, tulungan niyo po ako ang sakit. Huhuhu, umiiyak kong wika.